Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isang namang episode ng atin pong Attorney Enzo Bunyog. Mga kabunyog, napakaraming pangyayari kaugnay dito sa ginanap na matagumpay na mga rallies noong September 21. Kaya lang, nagkaroon nga ng mga ilang kaguluhan. Bagamat ano lang naman to, ah, hindi naman 'to yung pinakatagumpay ng nasabing, mga rallies. Pero siyempre pinag-uusapan, sino ba talaga? Bakit nangyari ang nagsabing mga, karahasan o kaguluhan? Sino ba ang pasimuno nito? Pero sabi ni Yussi Claire Castro, ang tagapagsalita ng Malacanang, alam na daw nila kung sino. May idea na sila kung sino, ha? At, sa tinutuno ni Yussi Claire Castro, parang kampo ng Duterte ang pasimuno. Pag-usapan natin mamaya 'yan, ha? Isa pang nangyari doon sa rally sa September 21. Si Chavit Singson pumunta doon sa rally sa EDSA People Power Monument, nabu, nabu ng mga tao. Epal kasi itong si Chavit, 'yan pagkuwentuhan natin 'yan mamaya. Oh, ito pa, ah, yung, bahay di umano ni Congressman Saldico at saka ni Congressman Pumaray ng Quezon City, yun balot na balot sa tarpaulin, hmm, tinatakpan na. Tinatakpan ang mga bahay, ha? Totoo ba ito na tinatakpan na ng mga pulitiko, ang mga bahay nila, dahil nga dito sa lumalawak na imbestigasyon tungkol sa mga anomalya, ha? Ayan, sa katiwalian. O yan, pag-usapan natin yan, okey? O sige, huwag kayong aalis mga kabunyog, ha? Ah, Pag-usapan natin ang mga topics na yan. Oo, dahil nga dito sa mga nangyaring ano, mga kaguluhan, bagamat, hindi naman 'yan ang, pinakamayor na pangyayari, pero siyempre kumuha ng malaking atensyon yang mga kaguluhan na 'yan, ah, hindi naman ito kasing lala nung nangyari sa Nepal or sa Indonesia, pero siyempre pinag-uusapan. Ngayon ang tanong, sino? Kung tatanungin ang Malacanang kung sino ang pasimuno o posibleng pasimuno, parang ang, pinapatungkulan ni Yussi Claire Castro kampo ng mga Duterte. Sabi ni Claire Castro, ni Yussi Claire Castro, "Alam naman natin kung sino yung gustong magpabagsak sa pangulo at sino yung gustong iangat at mawala ang pangulo." Oh, 'yan. 'Yan yung, parang ini-insinuate, na sinasabi ni Yussi Claire Castro. Sino ba? Sino ba yung gustong magpabagsak sa pangulo at sino yung gustong iangat at mawala ang pangulo? Eh, di siyempre kampo ng Duterte 'yan, sino pa ba naman? Yun ang ano, parang pinapatungkulan ni Yussi Claire Castro. Sige, pag-usapan natin. Bakit? Bakit kaya, gano'n yung, ah, tono ni Yussi Claire Castro? Lumalabas sa sumunod na mga balita na ayon naman kay Mayor Isko Moreno, isang dating pulitiko ang, isang dating pulitiko ng Manila, Chinese, Chinese, isang Chinese na dating pulitiko, Filipino-Chinese na dating pulitiko ng Maynila, at isang abogado ang di umano'y nagpondo. Kasi ang, sinasabi sa mga balita, hindi naman gagalaw yung mga nag-ano na yon ng bato na yon, nag-rally na yon na ano, na gumawa ng kaguluhan, ito'y bahagi ng isang plano, ng isang grupong pulitikal, ng isang, grupo ng mga pulitiko. Hmm, Ano daw, isang political party ang nasa likod nun. Hmm, at, yung political party na yon may isang leader na dating pulitiko na Filipino-Chinese at mayroong isang abogado, sila yung funder. Hmm, 'Yan yung ano, 'yan yung kumakalat. Pagka ganito ang takbo ng imbestigasyon na sinasabi sa mga balita, sabi ni Yussi Claire Castro at sabi ni Isko Moreno, hindi man nila pinapangalanan, pero kampo ng Duterte ang tinutukoy nila dito. Sino ba naman ang political party na tinutukoy ay natural PDP Laban. Hindi lang natin alam sino bang mga leaders ng PDP Laban na dating abogado, ah, um, o hindi pala dating abogado, abogado talaga. Hmm, ang dati yung ano, yung pulitiko. Kaya anyway, ah, ano kasi naman talaga ito, pagdating naman dun sa dalawang malaking grupo na nagsagawa ng rally, yung, sa Luneta ang, nagkilalang organizers nun, yung mga Makabayan Bloc, yung mga leftists, yung mga progresibo, ah, na sinabayan ng iba't ibang sektor at grupo ng mamamayan. Mula
pangunahin ding kasama dun sa luneta yung mga kabataan. Pero, hindi ano yun, eh, hindi sa kanila posibleng manggaling yung, karahasan. Kasi yung karahasan talaga ano, eh, lantaran yun na, anti-government, paglaban sa gobyerno. Ay malinaw naman dun sa presko ng mga nag-organize dun sa Luneta. Hindi sila mananawagan ng Marcos resign. Ang panawagan nila ay mas tungkol pa sa katiwalian. Iba yun kaysa dun sa mga nagsagawa ng karahasan. Ganon din yung sa EDSA. Hindi naman na katiwalian din ang issue doon. Anyway, malalaman natin habang lumalalim ang investigasyon, sino nga ba talaga ang simuno. Pero kung pagbabasihan yung mga statements ni Yussi Claire Castro at nung statement ni Mayor Isko Moreno, kung sino ang mga initial na nakikita nilang posibleng nagpasimuno, nagpundo ng nasabing karahasan, ay kampo ng Duterte ang tinutukoy nila. Anyway, malalaman natin 'yan sa susunod na mga araw. Ah, ang, ang sinasabi kasi ng Malacanang sa pamamagitan ng tagapagsalita nito, isang ano 'yun, planadong, ano 'yun, na pinunduhan nitong dating politiko na Chinese at, isang abogado. Ay ang mga ganyan lang naman na ano, na politiko na may political party, PDP laban at sinong ano 'yun, abogado, posibleng sila, Vic Rodriguez 'yan, bagamat dini-deny na rin ni Vic Rodriguez, pero 'yun ang tinutumbok daw ng mga ebidensya. Sabi nila ano, nila Isko Moreno at saka nila Yussi Claire Castro. Anyway, malalaman natin 'yan sa susunod na mga araw. O ito, si ano, si Chavit Singson. Si Chavit Singson nagpa-epal kasi nabu, binu ng mga tao na kasama doon sa rally sa EDSA. Si Chavit Singson kasi nung isang araw alam mo naman natin, sumama siya, sumusuporta daw siya sa mga rallyng gaganapin nung September 21 laban sa katiwalian. Pero ang panawagan niya, ano, eh, peaceful revolution daw against corruption. At alam naman natin ang ano ni Chavit Singson, Duterte. Galit siya sa Marcos ano, parang mas gusto niya pang si Sara na ang maupo. Hindi niya naman 'yan kinakaila. Yun openly, publicly sinasabi niya 'yan. Ngayon, naglakad si Chavit Singson, escorted ng mga pulis, ng kanyang mga supporters. Sasali sana siya do'n sa ginaganap na rally doon sa may EDSA People Power Monument. Ang problema, nang makita siya ng mga ano do'n, actually bago siya dumating pinag-uusapan si Sara Duterte kaya ang sigaw ng mga tao, Sara Duterte, ang sagot ng mga tao, ikulong, ikulong. O kasi nga, ang mga Duterte ay may pananagutan din sa mga katiwalian. Ay palapit na si Chavit. O, nang palapit na si Chavit, o yun, nakita ng mga tao, nakakuha ng atensyon, siya naman ngayon ang pinagbalingan. Binubo si Chavit. Mabuti naman sabi sa kanya, paepal. O, yan. Ano naman talaga kasi, ang rally na yun hindi anti-Duterte yung mga sumama dun sa rally na yun, sa People Power Monument sa EDSA. Malinaw yun. Anti-corruption yun, pero pagdating sa ano, karamihan dun ng mga grupo dun, ano yun, anti-Duterte yun. Eh, biglang pumunta dun si Chavit Singson. Siguro dahil, nag-declare na siyang suportado niya yung mga rallies, akala niya iwe-welcome siya dun. Eh, hindi naman gano'n hindi naman welcome dun sa mga rallies na yun ang mga pro Duterte, hindi. Um, yeah, ang Duterte ay, hindi ano, eh, hindi welcome sa mga rallies na yon kahit dun sa EDSA o Magsaloneta. Eh, si Chavit Singson, publicly ano na siya, pumoposisyon na siya para sa mga Duterte, laban siya sa katiwalian. Pero pagdating sa kung, kanino siyang kampo sa pulitika sumasama, sa Duterte ay kaya hindi siya welcome don o kaya nabu siya tuloy. O yan ang inabot niya, ah. Ah, ano kasi, ang gulo ng pulitika na ni Chavit Singson. Ang gulo, oh. Kunwari daw galit siya sa ano, galit siya sa korapsyon, pero sinasabi niya rin na nag-ano, hiniling niya kay PBBM, kay Marcos na yung kanyang pamangkin ay ilagay bilang direktor ng PCSO. Oh,
O yan ay gawain ng isang trapo. Oh, tapos, inamin niya rin na yung kanyang family corporation, construction company, na involved sila sa mga malalaking construction sa Ilocos, yung kanilang Satrap, Satrap na construction, ang pangalan Satrap. Inamin niya rin na nakakuha ito ng napakaraming mga proyekto sa gobyerno. Kaya ang hirap din ng sitwasyon ni Chavit na sabihin na anti-corruption siya o galit siya sa pagka-korap ng mga pulitiko. Samantalang siya rin ay pulitiko at, hindi malayo na siya rin nanginabang sa korapsyon sa gobyerno. Hmm. Kaya lang nagagalit lang siya ngayon sa gobyerno ni Marcos kasi nga hindi napagbigyan yung kanyang mga hiling na gustong mangyari, ah. Bagamat hindi niya inaamin yon, pero yun naman ang totoo halos, eh. O ngayon, sasama sana siya sa rally dun sa EDSA, People Power Monument, anti-Duterte yun, eh. Anti-Duterte yun. Kaya siya. O yan ang nangyari kay Chavit. Oh, may mga kumakalat ngayon na pictures ano, dalawang pictures lang ang nakita, yung kay Congressman Saldico daw na bahay sa Valle Verde ba yun? At yung sa isa pang congressman, Quezon City, si Pumarin, Congressman Pumarin. Yun, balot na balot ng tarpaulin, balot na balot ng tarpaulin. Ayon sa mga netizens, ang dahilan daw kaya binalot ng ay ayaw ngang ipakita sa publiko yung kanilang marangya, maluho na bahay. Kasi galit nga ang mga tao ngayon sa mga pulitikong marangya buhay at mga naglalakihan ang mga bahay dahil nga sa mga kaso ngayon ng katiwalian. O ayan, ah, yan ba'y nagkataon lang ba na sila ngayon ay nagpapa-renovate o nagpapaayos ng bahay kaya tinatakpan nila o talagang, tinatakpan nila dahil nga, usap-usapan ngayon ang mga magagarbong bahay ng mga pulitiko? Ayan, oh. Ayan, mga o yan, nakikita niyo yung pictures, Si Saldico napaka-kontrobersyal ngayon, hmm. Ah, lalo na, sa kanilang pamilya lang, tatlong kontraktor silang magkakapatid. Si Saldico founder nung SunWest na nakakuha ng napakaraming kontrata sa gobyerno at involved sa mga anomalya, ah. Yung Hightone sa kapatid niya naman yon kay Christopher Co. At yung isa pang kapatid niya si Diday Co, Vice Governor ngayon ng Albay. Lahat silang tatlo mga contractors. Yung si Christopher Co, yung Hightone, isa rin yun sa top 15 na mga korporasyon, construction companies ng mga flood control. At naging controversial pa yan si Christopher Co na kapatid ni Saldico dahil yung anak ni Christopher Co nepo baby, binabandila, pino-flaunt yung kanyang mga mga lavish na lifestyle, 38 ba yun o 14 bansa na pinuntahan niya, private jet ang gamit, pinagmamalaki niya yun. Kaya ito ngayon si Saldico, ito yung sentro ngayon sa kamara, sa mga kongresista ito yung, hinahanap. Dahil ito yung Appropriations Committee Chair dati. O ngayon siyempre nauungkat yung kanyang mga choppers, mga private choppers, yung kanyang mga private jets. Kaya yung bahay ayan balot na balot ng tarpaulin. Hindi natin alam. Siguro sasabihin nilang mga nila, nagpapa-renovate kasi kaya nagpapaayos ng bahay kaya balot. Pero napakaano namang timing, na timing lang ba na mainit ang issue ngayon ng mga katiwalian, ng mga korapsyon, anomalya, kaya, tinatakpan nila or talagang totoo bang, nagpapaayos sila ng bahay. Anyway, yan na, yan na yung kaya itong mga pulitiko ngayon, sabihin pang napakayaman nila, napakarami nilang pera, napakaganda ng bahay nila, napakarami nilang luxury cars, pero hindi na rin nila ma-enjoy ng yan, kasi galit ang taong bayan, hmm. 'Pag nakita yung mga bahay nila at pinag-uusapan yung kanilang mga, pangalan na involved sa di umano yung mga katiwalian, takot din siguro sila na baka pagbabatuhin ang mga bahay nila. Katulad ng nangyari sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, tulad sa Nepal, sa Indonesia. Kaya siguro, tinatago na nilang bahay nila at para maitago yun pinagtatakpan ng tarpaulin. Di natin alam, 'yan ang hirap na ng kanilang ang yaman nga nila, nasa kapangyarihan sila, pero ayan naman natatakot sila baka anong gawin sa kanila, baka anong gawin sa kanilang mga bahay at ari-arihan. 'Yan ang mahirap sa, buhay ngayon ng mga pulitiko.
lalo pa 'pag nababanggit ang pangalan mong dawit sa mga anomalya. Okay. So 'yan mga kabunyog, mga kababayan, ito ang ating Attorney Enzo Bunyog.